New record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes sa 2 sa buwan ng Hunyo, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pagbasa ng sakdal laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Senate Minority pinagre-resign na si Senate President Cayetano. Congressman Barsaga ipinagharap ng ethics complaint sa NBI. Paanyaya sa 18 dating Marines na dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, tuloy na. Death toll sa pagbagsak ng gusali sa Angeles City sa Pampanga umakyat sa 20. Paglulunsad ng Brigada Eskwela 2026, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Navotas. Promosyon ng 5 military generals na tenga dahil sa gusot sa Senado. At halos 6 million pesos na halaga ng floating cocaine natagpuan sa Quezon. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinagpaliban ng Sandigan Bayan sa June 4 ang pagbasa ng sakda laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Ginawa ng Second Division ang desisyon matapos hilingin naman ang mga abogado ng Estrada at Bonoan ang pagpapaliban dahil sa mga nakapending na mosyon ng kanilang panig. Ayon sa depensa, dapat munang resolbahin ang mga mosyon bago basahan ng demanda ang kanilang kliyente. Bukod dito, tinukoy ng mga abogado ng dating DPWH Secretary ang isyu ng kanilang kalusugan partikular, ang pagtaas ng kanyang blood pressure. Hindi sumuko kundi inaresto. Ito ang nilinaw ng Malacanang matapos ilabas ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan kahapon laban kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Yusek Claire Castro, hindi sumuko si Estrada dahil nauna nang isilbi ang arrest warrant bago nito sabihin na susuko siya sa mga otoridad. Iginiit din ni Castro na aarestohin na si Estrada ngunit humingi ang senador ng pagkakataon na makapagbigay ng pahayag sa media. Pakinggan at panoorin po natin ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Rimulya, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP,
o sa korte sa Sandigan Bayan. Samantala, stable at fit to stand trial si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan nang ilabas sa PNP General Headquarters sa Campo Crame. Yan ang assessment naman ng PNP Chief GH Colonel Cleto Manongas matapos ang isang araw na hospital arrest pagdating ng kalihim sa loob ng Campo Crame. Normal na ang blood pressure ni Bonoan sa 120/70 at wala namang ibang idinadaing o inobserbang sintomas. Sa hiwalay na statement ni PNP Chief General Semelation Artates, nabatid na batay sa kanilang health service, coherent at oriented ang akusado sa plunder. Pinag-re-resign ng Senate Minority Bloc si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa statement, hindi na halos gumagana ang function ng Senate leadership kung kaya't dapat nang magbitiw si Cayetano. Inakusahan ng grupo si Cayetano ng pag-abandona sa responsibilidad, pagpapabaya sa tungkulin at walang habas na pagsuway sa rules ng Senado. Tinukoy ng mayorya ang Rule number 19 or ilan ba to? Section 41 ng Rules of the Senate kung saan nakasaad na maaaring ipagpaliban ng Senate President ang sesyon matapos makipagkonsultasyon sa majority at minority leader. Binigyan din ng minority na ang naturang panuntunan ay nilabag ni Cayetano. Idinagdag ng grupo na ang paglabag ay hindi lamang maituturing na procedural lapses, kundi lantarang paglapastangan sa rules ng kapulungan at pagyurak sa institusyon at sa tiwala ng sambayanan. Sa kaugnay na balita, pinababalik na sa sesyon ng Minority Bloc ang Senate Majority dahil marami pa silang dapat trabahuhin sa nalalabing 2 araw na kanilang sesyon. Ayon sa mga miyembro ng minority, walang kinalaman sa independence ng Senado ang pag-aresto kay Jinggoy Estrada kahapon, kundi bahagi lamang ito ng paggulong ng katarungan. Kaya hindi ito maaaring gawing katwiran para hindi madumalo sa sesyon. Sabi ni Senator J.B. Ejercito at Mig Sabiri, maliban sa mga nakabinbin pang panukalang batas, kasamang dapat na mabuo ang ng mga miyembro ay ang Commission on Appointments. Dahil maraming matataas na opisyal ng AFP ang maantala ang kanilang pagiging general o promotion kung hindi sila may sasalang sa CA. Umapila naman si House Deputy Speaker Paulo Ortega V sa mga kapwa mambabata sa Senado na magtrabaho at gawin ang kanilang tungkulin. Ayon kay Ortega, hanggang bukas na lamang ang sesyon na bago ang Senate adjournment ng 2 kapulungan ng Kongreso. Bukod sa mga priority bills na nakabinbin, dapat ang pinaghahandaan ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ortega, mahalagang papel ng Senate Impeachment Court dahil sila ang hahatol kung mapapatalsik o mananatili sa kanyang pwesto si VP Sara. Pakinggan at panuorin po natin si House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ganun po yung nangyayari. Siyempre gusto namin mag-session po sila saka matuloy po yung business kasi ano kami, para kami magkakapatid yan eh. Magkaiba lang yung bahay namin pero pareha kami ng nature of work. So, at saka yung taong bayan na nanonood po, nag-observe. So, it's best na matuloy po itong, lalo po yung sa pag-reorganize din nila kasi kakashift po yung leadership. At yan po ang tinig ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Dagdag pa niya, kailangan ng kooperasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso at dismayado na rin anyang publiko sa mga ganap sa mataas na kapulungan. Samantala, pinagharap naman ng National Bureau of Investigation ng ethics complaint. Sa Kamara, si Cavite Congressman Kiko Barsaga, ginawa ni NBI Director Melvin Matibag ang hakbang bilang tugon sa malisyoso at walang batayang paratang. Nagugat ang reklamo nang sabihin ni Barsaga sa kanyang social media post na sangkot ang NBI sa assassination plot wala sa nangyaring baril na umano sa loob ng Senado noong May 13. Ayon kay Matibag, nilabag na mamabatas ang Article 154 ng Article mula sa Revised Penal Code. Binigyang day ng NBI Director na ang pagharap ng ethics complaint ay may layuning bigyan ng proteksyon ng integridad ng Bureau.
Hindi naman iniaalis ng National Bureau of Investigation o NBI na nasa Davao pa rin si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagsasagawa sila ng verifikasyon sa mga lead sa posibleng kinaroroonan ni Bato. May iba pa umano silang lugar na tinitiktika na sa kasalukuyan. Una na ang sinalaki ng mga tauhan ng NBI at PNP CIDG ang ilang lugar sa Pampanga, Bulacan at Parañaque City. Pero bigo silang matunto ng ICC wanted senator. Hinimok naman ni Matibag si Senator Bato na sumuko na lamang sa mga otoridad at harapin ang kanyang pananagutan. 25 minuto na makalipas ang 5 ng hapon. Muling sinailalim naman sa 6 na oras na yellow alert ang Visayan Grid. Simula kaninang alas 3 ng hapon at hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, pumalo na sa 2,000 of 2,412 megawatts ang peak demand sa grid. Pero 2,542 megawatts lamang ang available na kapasidad. Sinailalim din sa yellow alert ang grid kahapon dahil hindi sapat ang operating margin para matugunan ang contingency requirements ng transmission grid. Hindi pa natatanggap ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto ang sabina ng National Bureau of Investigation sa gitna ng investigasyon sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Sabi sa DZRH News ni De Sesto, nakaabang siya kung kailan darating ng sabina. Nang tanungin kung handang sumipot sa bureau, sinabi ni De Sesto nakaharap siya kung may go signal ng kanyang direct supervisor. Idiniin ng hepe na gusto rin niyang makapagbigay linaw sa kaugnay sa usapin. Una na niyang pinabulaanan na nag-convoy siya kay Bato palabas ng Senado umaga noong May 14. Bagamat kumpirmadong siya ang sakay ng police mobile, ipinunto ni De Sesto na nagkataon lang na sabay lumabas ang kanilang sinasakyan sa Senate building. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Master Balot Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Lumala, mas lalong lumalim at mas lalong naging komplikado, partner, ang bangayan ngayon sa Senado sapagkat hindi sumipot yung majority, sumagot naman yung minority na pinagre-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. May isa pang senador na nagsabi na kung hindi ka magpapakita bukas ay duwag ka.
Ang sabi naman ng kapatid nung nagsabi, kung di ako nagkakamali, sapagkat I think that's between the Tulfo brothers, na ang sabi yung ginawa ng majority with our Senate President is a dereliction of duty. Let's talk with the expert in political analysis, so to speak, sapagkat sa kanya manggaling, ano ba itong nangyayari ito sa Senado? Ano ba ang kalugihan dito ng taong bayan, at meron din ba namang mapapalang kabutihan itong mga sigalot na ito, lalo na sa pagbaka sa graft and corruption, in particular with the hulabalus na nangyayari po dito sa flood control scandal. We have the founder and CEO of Publicos Asia, political analyst si Ma'am Malu Tikia. Ma'am, magandang hapon si Henry Uri at si Karen Oyo. Magandang hapon po, Ma'am Malu. Magandang hapon, Lee. Magandang hapon, Karen. Opo. At magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Opo. Ma'am, from where you sit, ano bang nakikita? From where you're sitting. From where you're sitting. Ano bang nakikita rinyo rito? Ano bang inyong napapansin dito? Ano bang inyong masasabi dito sa nangyayaring ito sa Senado? Henry, nakakalungkot dahil dati yung pagkakaiba ng minority at majority, madaling napapag-usapan yan. Kung may reaching out, kasi ang deliberative body naman, consensus building yan at saka compromise. Pero, having said that, una kasing nangyari yung May 26 na nag-a-amend sila ng rules na maayos naman ang diskurso, bigla na lang nag-abandon ang minority. So, nawala ng quorum. So, siguro, hindi naman nating masasabing you do something to me, I will do it in return. Pero ganun ang nangyari na ang minority had an example of how the majority felt when they abandoned. So, wala naman dereliction of duty yan. Nasa rules talaga na kailangan may quorum. Nasa rules naman talaga yung pagpapalit at lahat ng action ay kailangan sa plenaryo. So, yung mga sound bites kasi hindi nakakatulong para pababain ang emosyon, no? Nakita natin kahapon kung paano sumugod na lang ang isang ahensya ng executive branch kasama ang CIDG sa loob ng Senado affecting arrest. Alam mo kasi nasa saligang batas natin na yung pag-a-arrest ng isang miyembro, lalo na kung may session, medyo hindi yan, pinagbabawal yan ng ating saligang batas. Nangyari na yan nung panahon ni Senate President Salonga sa issue ni JPE, nung nagkaroon ng natatandaan niyo yung rebellion nung panahon ni Presidente Cory Aquino, hindi in-effect yung arrest. Ang arresting officer noon si Mayor Alfredo Lim. Pinakiusapan ni Senate President Salonga, wag naman sa loob ng aming institusyon. At kung pwede, patapusin mo yung session kasi may session pa. Kasi protektado yan ng saligang batas. Kung may session, you cannot just arrest anyone. Yun yung respeto ng interbranch. Pero lumalim na ngayon dahil dito sa issue ng kuhanan kung sino majority at minority. Right now, 11-11 yan. So, mahirap talagang pero kailangan kang mag-grade, di ba? Para makuha mo yung quorum. Ang partner Mamalu, ang naririnig nating, of course, panic from the majority at yung ating mga kababayan ang sinasabi. Kaya pinilit, ang punot dulo nito ay yung pagpilit ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na makuha nila yung majority sapagkat naghahanap na ang taong bayan ng sagot kung bakit hindi ho pinagtutuunan ng pansin at tila hindi priority noong ang majority pa ay sakop at hawak ni Senate President Tito Soto.
itong pag-iimbestiga sa flood control scandal. Kanya pinilit nitong grupo ni Alan na makuha yung majority para makapag-organize sila ng Blue Ribbon Committee at maipagpatuloy ang flood control scandal investigation. Ngayon, kinukuha naman ng grupo ulit ni Tito Soto para umano ay pag sila na uli ang majority, kanila uli ang Blue Ribbon at yung paghawak doon sa Blue Ribbon Committee investigation matutulad na naman nung dati. Yan ho ang tinuturong punot dulo, Miss Malu eh. Ano ho bang inyong sagot riyan at analysis dyan? Tama, Henry, no? Ang punot dulo talaga ay ang Blue Ribbon, hindi naman ang impeachment eh. Kasi ang impeachment, settled na yun, may certainty, may calendar na, di ba? Nag-respond na ang presidente, binibigyan ng 5 araw ang House of Representatives to respond to the answers. So, nandun yan. At klarado ang mathematics niyan, 16 to convict. Okay? So, bakit nagkakainitan is because of the Blue Ribbon. Tama yung sinabi mo, hindi kasi napuntuhan ng mariin ni Senator Ping Lacson yung may mga taong hindi tinawag, may mga taong hindi kinumbida, at ang napakasakit doon, ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Senado na may partial report na hindi naman pirmado ng majority. Alam mo, Henry at saka Karen, alam niyo yun, simula ang Senado na tayo, nung nagbumalik, they are governed by the majority. And the majority decides sa plenaryo ng mga desisyon ng Senado. Pero doon, paano ka magkakaroon ng committee report na partial? Eh, hindi mo pa natatawag yung iba. In fact, just to contextualize, 3 senador, si Subiri, si Villanueva at si Gatchalian, si Subiri, si JB Estrada at si Gatchalian ay binawi ang pirma doon sa partial report. So doon talaga lumabas ang problema. Kaya ngayon, ang reading ko dyan, tactical yung ginawa ng majority. Hindi kami a-attend dyan, walang magkakaroon ng redefinition ng sino ang may majority. At dahil nag-release ng imbitasyon, again, sa rules ng Senado, hindi ka pwedeng tumawag ng congressional hearing kung walang 1-day notice. So linabas yung notice kahapon, ang nakapirma si Senator Pia Cayetano, kagabi may nag-urong, ngayon ang tinuloy yung subcommittee. Kung i-question nila yung subcommittee ng grupo ni na Senator Soto, pero klarado naman sa rules, ang mother committee may right mag-define kung ilang subcommittee meron. Hindi na kailangan sa floor. Hindi na kailangan sa plenaryo ang aprobahan. Hindi na. Kasi internal na yon dun sa committee. Hindi pumunta tactical. Kaya ako nasabing tactical kasi pinoprotektahan nila yung Blue Ribbon Committee na nakaschedule mag-hearing ng June 4. Okay. Kasi kung pupunta sila doon, magkakaroon ng girian na may lilipat, may ganon, magiging hindi na naman matutuloy yung Blue Ribbon. 9 na buwan na simula ng sinabi ng Pangulo na pahiya naman kayo, hanggang ngayon hindi naman natin nakikitang nahuhuling. Katulad ngayon, wala na mga House of Representatives na miyembro ang nakakasama at nakakasuhan. Paramihan Senado. Nagtataka ang taong bayan, ba't naman lahat Senado? Parang ang Senado ang nag-utos, hindi naman ang Senado, dahil di ba sinasabi nga ang mastermind ay si Speaker at saka si APRO Committee. Oo. Wala namang sinasabing Senate President Subiri o Senate President Escudero. Sila yung dalawang Senate President kung nangyari itong kaguluhan. Pero kung titingnan mo rin, Henry at saka Karen,
dito lang sa administrasyon na ito na merong 4 na Senate President. Ganong kabuay ang Senado. Nagsimula si Subiri, pinaltan si Escudero, pinaltan ni Soto, at pinaltan ni Cayetano. So makikita natin, may mga rason kung bakit na naaalis. Itong huli, medyo hindi na gusto ng mga miyembro na ngayon ay majority, yung nangyayari dyan sa Blue Ribbon. So Blue Ribbon talaga yung, let's call a spade, yun talaga ang issue. Okay. Pero ma'am, dahil nga natumbok, alam naman natin na yan po yung natumbok po, yung mga iba pa pong issues, alam po natin na may naaresto nga po na isang senador, siya po ay nakadetene na, may isa pong senador na hindi po mahanap, dahil facing di umano, warrant of arrest sa ICC. And then, meron po ito nga po, issue naman po sa between the minority and the majority. Mismo ang lower house din po ay nag-react na, nakikiusap na kung pwede nga maayos na ito para makapagtrabaho na po. So overall po, itong mga nangyayaring ito, napaka-volatile po pala ng Senate leadership. Nakikita po natin at mismo kayo po na-mention nyo, Ma'am Malu, 4 na Senate presidents. So ano po sa inyong ekspertong palagay ang tatahakin po ng ating upper and lower houses at paano po, magiging epekto po nito sa kabuuan po ng pagpapatakbo po sa ating bansa? Well, ang number 1 doon, magkakaroon ng certainty ang hearing ng Blue Ribbon. Hindi, sa tingin ko, hindi na tutuloy yung session bukas. Kasi nagkaipitan na dito eh. Pangalawa, dahil dun sa CNG adjournment, on schedule pa rin naman yung impeachment, but that will have to be decided upon. Kasi nga, 11-11 yung majority at minority. Ngayon, kung maglabas ang Korte Suprema ng desisyon dun sa mga issues involved dun sa TRO, ng kay Senator De La Rosa, at yun ay pumabor sa kanya at sasabihin hindi mo pwedeng isadlak si Senator De La Rosa sa dahig, sa tingin ko klaro yung picture. Pero right now, ang aking tingin, dahil 2 session na hindi nagpapakita ang majority, bakiwari ko yung bukas, wala na rin yun. So, ang prinoprotektahan talaga nila, magkaroon ng hearing sa June 4. At napaka-importante yon kasi titingnan natin, nung ba sa June 4, dadating yung Brave 18? Dadating ba si Gutesa? Dadating ba si Bersamin? Dadating ba si Speaker? Dapat si Speaker Martin kahapon supposedly magpe-privilege speech pero hindi nangyari yon. Kaya ang daming mga moving parts na nangyayari as we go towards June 4. Ngayon, magkakaroon ba ng another arrest? No? Kasi maraming mga sinasabi na mga senador na pinailan ng kaso at magkakaroon ng arrest. Pag yun ay nangyari, lalong iinit ang sitwasyon at sa tingin ko lalapit tayo dun sa tipping point. And the tipping point, Ma'am Malu, pwede ba nating masabi na is it possible for a Senate not to function? At anong pwedeng mangyari kung ganun? Well, may option ang minority, dadalhin daw sa Supreme Court, pero technically, hindi naman justiciable issue yan eh. Very political, no? Partisan na nga. So, nasa sa kanilang dalawa ang pag-uusap kung paano aayusin yun. Huwag lang sana mangialam ang executive branch. Kasi the moment mangialam ang executive branch, magkakagulo tayo. What do you mean makialam ang executive branch? To what point na pwede silang, ano yung pwede nilang pakialaman na magmimit siya ng gulo? Kasi Henry, 2 beses na may mga nagsabi na may tumatawag. Nangyari yan nung muntik na maiupo si Senator Legarda at nagsasabi may mga tumawag, may mga, kaya hindi natuloy yun naudlot.
yung pag-upo ni Senator Cayetano, tahimik, walang nakaalam nun eh. Tahimik, walang nakakaalam na dadating si Senator De La Rosa. So makikita mo na talagang nagkakagirian para lang wag makaabot dun sa mga decision makers sa Malacanang na magkakaroon ng change. Yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may tumawag sa kanya at abangan ng susunod na kabanata, given the chance, I think Senator Estrada will probably reveal something. Ako'y nagulat kay Senator Estrada dahil hindi siya kumuha ng congressional cover, unlike Senator De La Rosa, at pinakancel niya yung sweldo niya. At ang isang telling doon, sinasabi nga niya under sa LBRMO, isa yung unit sa Senado na nag-aayos ng budget, sinabi niya na wala akong insertion. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung basehan. In fact, to be frank, hindi nakita ni Senator Estrada yung ombudsman complaint sa kanya. Hindi niya nakita yung sa DOJ. Ang nakita lamang niya, meron na siyang warrant of arrest. Kaya siya mismo ang nagpunta doon sa unang kaso, siya mismo ang nagpunta sa Sandigan Bayan, respeto niya ang korte at nagbigay siya ng piyansa. Ito lang yung kahapon ang medyo hindi rin niya na may procedural na mali eh. But di ba, Henry, pag ikaw may kaso, pinapakita sa iyo para ka makasagot bago magdesisyon. So may mga ganun na nangyayari kaya medyo yung iba medyo nagdududa na rin kung ano nangyayari sa atin. Ma'am, balikan ko lang yung sa Blue Ribbon. Mayroon bang kapangyarihan yung minority na harangin at hindi ipatuloy itong Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday? Wala. Kasi na-constitute na yung sa plenary, ni-nominate si Senator Pia Cayetano, nag-constitute na ang majority, may pangapangalan na minority binigay sa kanila. So makikita mo yung invitasyon, nakasulat lahat doon yung members. Okay. So kung pagiging technical ka, the committee chairmanship and the membership were approved sa plenaryo. Sa nangyayari pero sa nangyayaring ito, pwede bang i-disregard halimbawa ni dating Speaker Martin Romualdez yung imbitasyon ng Blue Ribbon Committee at nung iba pang mga imbitahan na obviously ay kakampi ng minority para hindi umatendo ditong sa Blue Ribbon Committee hearing na ito? Pwede ba nilang sabihin hindi naman namin nare-recognize yan, may gulo kayo sa Senado, hindi namin malaman kung legal ba itong papasukin namin na ito or what, Ms. Malo? Siguro, Henry, ang mangyayari dyan, isasabpina. So, invitasyon muna, pag hindi tumating, isabpina. Ngayon, pwede ba ang subcommittee mag-issue ng contempt? Yan, I was about to ask. Yan ay aangat sa mother committee. Okay. Kasi ang subcommittee recommendatory sa mother committee. At kahit so, babagsak yan kay Senator Pia. At kahit wala silang nagaganap na sesyon at kahit yung 11 minority ay iba yung kanila pong pananaw na illegal yung subcommittee, still makapangyarihan pa rin yung komite ni Senator Pia Cayetano? Yes. Kasi dinesisyonan sa plenaryo. O naglagay sila ng members ng minority doon, nag-nominate sila, pinasa yun sa plenaryo. So, klarado na may kapangyarihan si Senator Pia Cayetano as chairperson of the Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung questionin nila, bakit may subcommittee? Under the rules, hindi ko kailangan dumaan mo sa plenaryo. It is internal to the committee. Does it mean, Ms. Malo, na dahil sa lalabing isa nga ang minority at ang deklaradong majority na ngayon ay lalabing isa na rin, pero sila yung nakaupo bilang nasa kanilang Senate President, does it mean na yung kampo ni SP Soto, former SP Soto, ay walang anumang magagawang pagharang, paghabol sapagkat they are considered minority? Is that right?
Nung nagbotohan sa minority at majority, meron 13 ng majority. Hindi naman yan pwedeng kung walang tatawid galing dun sa 11 na naiiwan kay Senate President Cayetano papunta kay Senator Soto, walang movement. Technically, walang pagbabago kasi nung nagnomina sila, 13 yung kay Cayetano. Hindi naman nawawala yung number kung ikinulong mo or nagtatago yung isa. So kailangan may lumipat doon kay Soto na 2. Para sila ang maging 13, maiiwan yung isa sa 9. Katulad nung dati. Di ba 9 rin yung minority noon? So napaka-technical yan. Kaya nagbabantayan talaga at tama naman yung tactical. Yun nga lang, ang daming mga legislation na nabindin at hindi na-approve dahil doon. Pero katulad nga ng sinasabi ni Senate President Cayetano, kayo nagsimula. Ginamit nyo yung minority principle to hold an amendment of the rules. Alam mo, ang nakakalungkot doon, Henry, hindi pa naman substantive yung pag-amend ng rules. Procedural pa lang. Ang tinatanong nun, do we amend the rules? Yes or no? Nandun pa lang eh. Tapos i-open yung debate dun sa online participation. At kaya nakakalungkot eh. Kasi kung siya na, katulad ng mga dating statesman, di ba? They reached the aisle. Matatandaan mo si Nectali Gonzales, si Salonga, kahit si Senator Maceda noon. Kahit alam mong fiscalizer. Pero pag kailangan, nagre-reach si Senator Estrada. Yun, nagkatrack ng joke sa plenaryo para lang kumalma. So, yun ang sa tingin kong kulang. Pero sa tingin ko rin, it is also a reflection of the voters and our time now. Hindi natin pwedeng sisihin ang mga botante o ang oras ngayon ng politika. Nahalal sila. So, kailangan they have to work with each other. Dati kasi very clear yung consensus building eh. Ngayon, napakahirap na. Oo nga, kasi may panig na mag-walk out, tapos may panig na, tapos sabi nyo nga po ay parang hindi naman retaliatory pero hindi sumipot, kumbaga. Pero matanong ko nga regarding the hearing po sa June 4 kasi may sa committee po yung mga members doon, members na majority naman po, may isa po na ayun na nga po nakadetene na po si Senator Jinggoy. Meron po bang epekto ito? And of course other issues po na sabi nyo nga po, nabanggit nyo kanina, may usapan na merong mga iba pang aarestuhin, may mga ganun po mga balita ng mga member din ng majority senators. So ano po ba ang mga aantabayanan dito? Kasi parang nail biting and exciting, kumbaga, kung titingnan natin yung mga pangyayari sa Senado. Oo, Karen. Alam mo, ang build up to June 4, medyo nakaka-nervyos. Yung pagsalin ni Senator Estrada, pwede siyang leave of court sa Sandigan, mag-request siya na kung pwede siyang maka-attend. Pwede po yun. May mga nag-try na ganon, si Senator Trillanes, si Senator De Lima, nasa korte kung bibigyan ka. Ngayon ang tatanungin, who will be your custodian? Sino ang mag-guide sa'yo? No? Yung si Trillanes, kay JPE yun ibinigay under his wing. No? So yung iba nakakasali, yung kaya na pag-usapan yung online kasi nung panahon ng COVID, nagpa-perform pa rin si Senator De Lima ng trabaho niya. Nagpa-file siya ng bills, nagbibigay siya ng explanation of vote.
So nasa sa pakiusap sa korte kung anong iaalaw ng korte. Grabe, basta I think we all agree, Ma'am Malo, no? Napaka sama ng nilikhang itong problema at resulta nitong flood control anomalies to the point na nagkaganito tayo. Siguro ihabol ko lang, Ma'am Malu, may isa pa po na kung kasi like yung mga laymen katulad po natin na hindi naman po bihasa sa political o sa legal na mga pangyayari po. Ano po ba yung difference? Kasi nakababalitaan natin na may mga mambabatas, may mga sabihin na natin may mga government officials, elected officials po na they can still work kahit po sila ay nakapiit hanggat wala pa daw pong desisyon ang korte kung sila po ay guilty o hindi. Ano po ba ang difference nito pagka ito naman po isang senador o isang congressman po, Ma'am Malu? Kasi alam mo, Karen, bibigyan natin ng importansya yung mandate nila na halal sila eh. Hindi ko sinasabing dahil na halal, pikit bulag na tayo dun sa mga issues. Hindi. Pero kailangan, lalo na sa sitwasyon na ito na napaka-team ng majority, kailangan makapag-perform, no? Siguro yung kung hindi i-allow yung online dahil hindi naman na-approve sa plenaryo, siguro magkakaroon lang siya ng TV para makita niya yung kanyang kung ano nangyayari sa Senado, tapos magpapadala siya ng position niya sa staff niya. Hindi yun inaalis kasi right now wala pa namang pinal na desisyon na guilty. No, senador pa rin sila, so mahalaga yung kanilang right to perform their function is respected. Ay, ako. Talagang talagang kung wawariin mo, Ma'am Malu, di tayo dapat nadadamay dito but because of greed. Ito siya tinamaan ng kukulog na flood control ito, pasensya na, pero ito yun ito yung punot dulo, ma'am kung hindi dahil dyan palagay ko hindi naman tayo hindi tayo nakakaramay dito. At saka Henry, yung ICC, ICI ba? ICI. Yung committee yan, hindi naman natin nalaman kung ano ang accomplishment, kung anong report, di ba? Bakit masyadong tinatago at bakit hindi binubuksan sa publiko? Alam mo, huwag na natin pag-usapan yung impeachment kung magkano. Ito trilyon. Yeah. Kaya ang taong bayan nagagalit. At saka kasi ngayon, no less than nakikita natin ang baha, di ba? Yung ating kinontribute na taxes at tayo masyado ng taxed sa ASEAN, ang Pilipinas. Tapos ganun ang nangyari. Tapos 9 months na, hindi pa nyo tapusin. Di ba? Ang gusto lang naman natin tapusin. At saka sa isayan, alaman na. At saka sa isayan ng gobyernong Pilipinas, ito ang phenomenal, ito ang pinakamatinding korupsyon na naitala sa kasaysayan ng gobyerno. Ma'am. Henry, nakakalungkot. Thank you so much for joining us, Mas Malu. Salamat. Thank you, Ma'am Malu. Salamat na marami. Si Malu Tiquillas, ang political analyst. Samantala! Flash Report! Flash Report! Ito pa, yung expulsion pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga. Inirekomenda ng House Ethics Committee RH number 12, Milky Rigonan. Milky. Henry at Karen, pinagtibay na ng Kamara ang Committee Report 298 ng House Ethics Committee laban kay Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Sa kanyang pagtayo ngayon sa plenaryo, binasa ni 4th Representative JC Abalos ang rekomendasyon para i-expel o tuluyang patalsikin si Barsaga. Narito ang resulta ng Committee Report ng House Ethics Committee na binasa ni Congressman JC Abalos, ang chairman ng naturang committee. Thunderous live broadcasts. On the 23rd and 24th of September 2025, at the height of the critical 2026 national budget deliberations, the respondent conducted unauthorized Facebook live broadcasts from the plenary floor. He used these live streams to record colleagues without consent, mock the proceedings, and make serious unparliamentary actuations live on camera. Madam Speaker, Section 4A(b)
of Republic Act 6713 explicitly commands all public officials to observe professionalism as a core standard of personal conduct. The actions of the respondent fell dangerously short of this standard. His conduct undermined the collective duty of this august body to legislate with dignity and decorum. After an exhaustive, fair, and objective evaluation of the case, the committee finds respondent Representative Francisco of the 4th District of Cavite to have committed disorderly behavior and demonstrated conduct unbecoming of a member of the House of Representatives by violating Section 141A and B, Rule 20 of the House Rules, and Section 4AB of Republic Act 6713, with the representative having meted with 60-day suspensions in 2 instances. The committee considers that another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior which continuously reflects negatively on the image of the House of Representatives. Therefore, the committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barsaga, pursuant to Section 16, Paragraph 3, Article 6 of the Constitution, Section 142, Rule 20 of the Rules of the House of Representatives, and Section 52B5, Rule 9 of the Committee Rules. Madam Speaker, let this report serve as a firm reminder that while opinions may differ and expressions may vary, the sanctity of the legislative process and respect for the Filipino people we represent must remain absolute. I urge my distinguished colleagues to approve this committee report. Maraming salamat po, Madam Speaker. Henry Ata Karen tumayo sa plenaryo. Si Caloocan Representative Edgar Erice tinutulan ang committee report ng House Ethics Committee. Katuwiran ni Erice, mas maraming umunong kongresista ang nasasangkot sa iba't ibang issue at lubang napakabigat ang parusa laban kay Barsaga. Tumutol din ang Saglit Party List Representative na si Henry Paulo Marcoleta. Pero nang mag-manifest ng kanyang posisyon, si Congressman Rolando Valeriano dapat daw patalsikin si Barsaga dahil sa kanyang paulit-ulit na disorderly behavior kahit ilang beses na siyang binigyan ng pagkakataon na magbago dito sa loob ng Kamara kaugnay ng kanyang mga ginagawa pamantayan bilang isang kongresista. Ulitin ko, ito lamang ay isang rekomendasyon ng House Committee on Ethics at ito ay pagbobotohan para ng plenaryo ngayon kung ito ay aaprobahan o hindi. Kaugnay ng rekomendasyong patalsigin o expel dito sa Kamara si Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Wala dito sa Kamara, ako si News Gunang Nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. At bago po tayo mag-commercial break, nagpahayag na rin po ang pangalawang Pangulo. Nagbigay na rin po siya ng statement sa nangyayaring sigalot politikal dito po sa ating bansa. Pakinggan natin, RHTV, ang Vice President. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity.
And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Yan po ang pahayag ng pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. 6:16. We'll be right back. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Fagton, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Speed climbing kasi is a very
It's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tips kung paano malunasan ng sunburn. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng sunburn. Kung saan nariyan ang mararamdamang pagkahapdi sa balat, pangangati at pagbabalat. Kaya naman pinapayuhan ang paliligo ng malamig na tubig. Makatutulong din ang baking soda. Maglagay lamang ng 4 na kutsara nito sa 4 na basong tubig at saka ibabad dito ang isang towel at ilapat sa balat. Hindi rin syempre mawawala ang aloe vera. Pwede mo itong ipahid directly sa iyong skin. At last step, magsuot na maluluwag na damit at uminom ng maraming tubig para bumilis ang paghilom ng sunburn. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Na tayo sa mga report. Yun na ho mga abogado ni Senator Jinggoy Estrada
Humirit sa Sandigan Bayan 2nd Division na huwag nang obligahing dumalo at video conference na lamang. Si RH number 5, Val Gonzales, live. Val. Henry, hiniling ng mga abogado ni Senador Jinggoy Estrada sa mga maestrado ng 2nd Division ng Sandigan Bayan na payagang wag nang dumalo physically ang senador sa mga susunod na hearing sa kinakarap nitong kasong Grapa. Sa deferred arraignment ngayong hapon ay giniit ni Atty. Noel Austria. Ang lead counsel ni Senador Estrada na ito'y dahil may mga commitment aniyang mambabatas sa pagtupad nito sa kanyang tungkulin bilang senador. Pinahapyawan na rin nito ang mga justices ng Sandigan Bayan na hihilingin din niya sa Senado na makadalo si Senador Jinggoy sa mga committee hearing sa Senado. Sa panig ng Sandigan Bayan 2nd Division, aprobado anil sa korte ang video conference basta gumawa lamang ng formal letter para dito. Pero hindi na nila taklaw ang Senado kung papayagan ng hiwalay nilang kahilingan. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division sa araw ng Huwebes ang pagpasa ng sakdal kay Estrada at Bonoan dahil sa mga osyon ng kampo ni Estrada na kailangan pang resolbahin habang health reason naman ang dinadahilan ng kampo ni Bonoan. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Val Gonzales. Samantala ilang grupo sumugod sa Senado. Panawagan nila SP Cayetano resign. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan Noche. Miss Kay at Kuya Henry sumugod kaya bantay sarado na naman ng Southern Police District ang dalawang grupo ng pro-BBM at pro-Duterte dito sa labas ng Senado. Ayon kay Police Lieutenant De La Torre, ayaw nila na magpag-abot ang dalawang rallyista. Ilang metro lang daw kasi ang distansya kung saan nagsasagawa ng programa. Panawagan ng grupong Sandugod na mag-resign si Senate President Alan Cayetano. Kaya taliwas naman na ito sa panawagan ng Duterte supporters, ituloy ang investigasyon sa flood control project. Talunod sila sa panindigan ng majority block. Pinapadood lang sila ng mga pulis ang bawat kampo. RH27, Nochitas, DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alrighty! Kami rito, habang kayo nagbababag-babag dyan sa politika, namimigay kami ng limpak-limpak na perang nakasilid sa maleta. Ay, wow. Pero parang kasya naman na ang 500 Gcash sa envelope. Maleta ng manyika. Oo nga. Taga Mandaluyong City, partner, ang ating possible winner. Si Mary Jane. Yes, hello. Magandang gabi po, Miss Mary Jane Elacion. Mary Jane. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Mary Jane, sa loob, sa labas? Sa labas lang po. Tamang sagot. Ayan. Kumusta na kayo dyan sa Mandaluyong? Maulan po ba dyan, Ma'am Mary Jane? Hindi po masyado. Paambon-ambon lang po. Anong pinagkakabalahan ni Mary Jane? Nag-aalaga po ng bata. Nag-aalaga ng maliit na anak. May baby. May baby pa. Talaga naman. Si Butchukoy. Ano ba yung Butchukoy o Bachingching? Butchukoy po. Butchukoy. Mukhang cute na cute. At sabi ni Ninong Don Carlos, bigyan na raw namin ng 500 pesos. Si Butchukoy, pag nasagot mo ang tanong ni Ate Karen. Eto na, Ma'am Mary Jane, ano pong himpilan ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga Mandaluyong City, Ma'am Mary Jane? Siyempre, wala po iba kundi DCRH. Correct! Yes. Congratulations! Sige, kiss mo na lang kami kay Butchukoy. You're welcome, ma'am. Thank you. Congratulations si Mary Jane Elacion ng Mandaluyong City. At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita at talakayan. Sa Balansyado, palagi nating paalala,
Sa gulo man ng politika, uunlad tayo. Giginhawa ang ating buhay, ang gawin lang natin. Manalig, magdasal, palagi sa may kapal at huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At tumulong pa sa mga nangangailangan dahil health is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Dahil Tuesday ngayon, tawang partner, si Attorney Rina Seco ang inyong makakasama. Yes. Surprise ang Ma'am. kanyang topic. Susunod na po siya. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado! Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira.